بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Sa ngalan ni Allah, maawain na mahabagin ang Panginoon ng sangkalikaan at walang Diyos maliban kay Allah na nag-iisa na walang kaparis, sa kanya lamang pagmamayari o sa kanya lamang paghahari at sa kanya lamang ang lahat ng papuri. Tayo ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin na masihigit pa kay Allah. At tayo din ay sumasaksi na walang ibang sugo na pinadala para sa sangkatauhan na masihigit pa sa katauhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawa ang pagpapala ni Allah ay sumakanya, ganun din sa kanyang pamilya, at ganun din sa kanyang mga tagasunod at sino man ang magsisunod sa kanya hanggang sa huling araw at pagkatapos. Muli bilang pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa hapong ito, at umaga naman dyan sa inyo, ay nandoon pa rin tayo sa pagtalakay sa aklat ng Al-Asma'ul Husna o pagpapaliwanag sa mga pangalang magaganda ni Allah. Sinabi natin muli na ito ay may kinalaman sa ating tiyak na paniniwala o yung aqidatu sahiha na may kinalaman at koneksyon sa tauhid o kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nakaraan po tayo ay naglagot at nagtapos patungkol sa pagtalakay sa Ar-Rahman Ar-Rahim. Bilang maikling pagbabalik tanaw, sinabi natin, second slide po, Ustad. Sabi natin, ng nakaraang pagtalakay, tayo po ay nagbigay ng daan patungkol sa pagtalakay. Next slide po, Ustad. Sa paggalang at pagrespeto sa ating mga magulang. Ito ay bunga ng ating pagkakatanggap sa maraming katanungan mula sa ating mga kasamahan na mag-aaral. At sinabi natin na ito ay isang magandang senyales na ang karamihan sa atin ay nakatuon ang kanilang pansin sa usapin at isa itong mabuting senyales na marami sa ating mga kasama at kasamang mag-aaral na naghahangad ng matuto at magandang kaalaman patungkol sa Islam. Next slide po, Ustad. Binanggit natin noong nakaraan na ang Islam po ay hindi tayo pinagbabawalan o tinuturo sa atin na tayo hindi pinagbabawalan ni Allah na maging mabuti sa ating magulang kahit na sila ay hindi pa mga Muslim. Pakibasa po, Ustad. Qala Allah Ta'ala, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. So sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ayat sa pagbanggit, la yanhakumullah, na tayo ay hindi pinagbabawalan ni Allah subhanahu wa ta'ala o hindi haram sa atin na tayo ay makitungo sa ating mga magulang kung tayo ay hindi kinakalaban nila patungkol sa ating relihiyon at hindi naman tayo pinalalayas o pinalalabas mula sa ating mga tahanan. Tayo inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na maging mabuti sa kanila at maging patas sa kanila sa ating pakikisama. Tunay na si Allah ay mahal ang taong mga muqsitin o yung mga taong patas. Kabanata al-Muntaha. Next slide po, Ustad. Kaya sabi natin na hanggang saan ba dapat tayo tumalima sa pagsunod sa ating mga magulang? Narinig natin kung tayo hindi kinakalaban sa ating relihiyon at hindi tayo pinapalayas sa ating mga tinitirhan o tirahan, ang tanong natin hanggang saan tayo dapat sumunod o tumalima sa kanilang mga pag-uutos. Pakibasa po, Ustad. Qala Allah Ta'ala, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, bilang paglilinaw sa atin, no? At ang mga bagay na ito ay atin ding matututunan sa kasaysayan ni Propeta Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kung saan sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na naghabilin kami sa mga tao hinggil o patungkol sa kanilang mga magulang ng isang kagandahan. Kung magpunyagi o magpursigi o magsikap ang ating mga magulang, silang dalawa o isa man sa kanila, na tayo itulak o pwersahin na tayo magtambal o mag-shirk sa pagsamba kay Allah, nang anuman tayong walang kaalaman patungkol dito, sabihin, tayo pinapwersa nila at ito ay hindi natin kagustuhan, tayo ay sinasabihan ni Allah sa bersikulong ito na huwag kang tatalima sa kanilang dalawa o isa man sa kanila. Dahil sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, katunayan, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malu, no? Na kung saan dapat malaman natin na tayo ay babalik kay Allah, no? At batid ni Allah subhanahu wa ta'ala ang anumang bagay na ating ginagawa o kanilang ginagawa. Ito matagpuan natin sa Kabanata Al-Ankabut. Next slide po, Sir. Tinalakay din natin noong nakaraan at sabi natin na ano nga ba yung kahalagahan, ano ba yung pakinabang, ano ba yung pawaid ng paggalang sa mga magulang. Sabi natin, al-ula, binanggit sa atin ito ni Salih Al-Fawzan, hafidahullah, no? Sabi natin na ang una, innaha ta'atillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ayon sa kanya, na una, ang pagsunod o pagtalima o pagiging mabuti sa ating mga magulang, katunayan na ito ay gawaing pagsunod kay Allah at ganun din pagsunod sa sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Dahil alam natin na ito ay habili ni Allah sa atin ayon sa Quran at utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naiulat sa kanyang mga pananalita. Basa po, Ustad. Right? Qala Allah Ta'ala, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كَرْهًا وَوَضَعَتْهُ كَرْهًا. So sinabi dito ni Allah subhanahu wa ta'ala, din ang pag-uutos sa atin na ayon nga sa aklat ng Kitab Tauhid, ang sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, wawasayna, no? Na ito ay habilin sa atin, na ito ay anya obligado sa atin, inobliga ni Allah sa mga tao, no? Nasa kanilang mga magulang, tayo ay maging mabuti. Sa anong dahilan? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, una, sabi natin dito ay may syadda, may pagdidiin. Una, pinagbuntis tayo ng ating mga ina na mayroong kahirapan at pinanganak niya tayo ng mayroong kahirapan. Kabanata Al-Ankabut. Sa hadith ay binanggit din ayon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakibasa utsad. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله ثم بر الوالدين. Naam. So dito sinabi, wa fi sahihin an Ibn Mas'ud kala su'ila Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Naiulat po sa sahihin. Na ibig sabihin ito ay naiulat sa Bukhari at Muslim. Na inuulat mula kay Ibn Mas'ud, kalugdan nawa siya ni Allah, na meron daw lalaki at nagtungo sa sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam at ito ay nagtanong. Ayon sa kanya, ya Rasulullah, o sugo ni Allah, ayul a'malu afdal? Sabi niya, ano daw ang gawain na kahigit-higit? Sabi natin, ito ang mga sahaba radhiyallahu anhum wa ridwanullahi alaihim, no? Nalaway kalugdan sila ni Allah, na ang hangad nila ay kung ano yung mas nakahihigit sa paningin at timbangan ni Allah. So siya nagtanong. Sabi niya, ano daw ang mas nakahihigit na gawain? Sumagot ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, ang paniniwala kay Allah o imanu billah wa rasulihi. Paniniwala kay Allah at kanyang sugo. At pagkatapos ay ano? Nagtanong yung lalaki. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumma albir walidain. Ang kasunod nito ay ang pagiging mabuti sa magulang. At natutunan natin sa pagtalakay ni Sheikh Salih Al-Fawzan hafidahullah, na ang pagsunod, no, pagsunod sa ating mga magulang o pagiging mabuti sa kanila ay bagay na pagtalima sa utos ni Allah nang tayo sabihan ni Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqullah wa bil walidaini ihsana, na tayo matakot kay Allah at sa ating mga magulang ay maging mabuti.
Next slide po, Ustad. Pangalawa, alam natin na ang pagiging mabuti o pagsunod sa ating mga magulang, ina ta'atil bilwalidain ihtiramiha bisabab lidukhul al-jannah. Na sinabi ng maskolar na ang pagiging mabuti at pagsunod natin at pagtalima sa ating mga magulang ay isang bagay na magiging dahilan ng pagpasok ng isa sa paraiso. Sabi natin, sa bagay na ito, ay alam natin na mas nakakahigit ang ating mga magulang na babae o ang ating mga ina. Dahil alam natin na inilagay ang tarangkahan ng paraiso sa kanilang paanan. Subhanallah, no? Subhanallah. Nang tanongin ng Propeta Muhammad SAW, sabi, man haqqal husni sahabati, sino daw ang merong mas karapatan sa mabuti niyang pakikisama? Dahil alam natin, ang mga tao, tama na ang mga Muslim, ay magaling makisama, no? Lalo sa kanilang kaibigan, kasama sa trabaho, no? O kaya kasamang pumunta kung saan, pero pagdating sa ating mga magulang, tayo ay nagkukulang. Kaya dito sinabi ng Propeta Muhammad SAW, nang tanongin siya ng sahaba, ng kanyang kapanalig, man haqqal husni sahabati, sino daw ang mas karapat dapat ng kanyang mabuting pakikisama o sino yung mas mabuti niyang dapat pakisamahan? Sumagot ang Propeta Muhammad SAW, sabi, al-ummat, ang nanay mo. Tumma ay kal ummat. Kala tummaman kala ummat. Kala tummaman abuk. Sabi na Rasulullah SAW, ang mas dapat natin pakisamahan na masigit, ang nanay mo, pagkatapos ay ang nanay mo, pagkatapos ang nanay mo, pagkatapos ay ang iyong ama. No? Kaya mas tatlong higit o nakahihigit ang ating ina. Ganun din nabanggit sa isang hadith, pakibasa po, Ustad. An Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ragima anfu thumma ragima anfu thumma ragima anfu qila man ya Rasulullah qala man adraka abawayhi indal kibari ahadahuma aw kilayhima falam yadkhulul jannah. Tulad ng binanggit sa Sahih Muslim na si Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kalugdan na siya ni Allah, na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay minsan pasaada fil mimbar. Sabi doon sa hadith na yun, siya ay umangat o tumaas doon sa kanyang mimbara. Ito yung tinatayuan ng imam kapag siya ay nagkukutba. At sabi na biglang nagwika ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at nagsabi, raghiba anfu, no? Nawa ay pagpagin ng alikabok sa ilong ng isang tao. Ito yung bagay na sinasabi natin kapag ikay nadapa, no? Usually kapag ikay nadapa, pinapagpagan yung pantalon ng alikabok, no? Kasi naman nakasuot ka ng Levi's o Wrangler o kung ano man yan, ayaw mo siyang marumihan, so pinapagpag mo. Dito, binanggit ng Rasulullah SAW ang pagkakaroon ng lupa o alikabok sa kanyang ilong. Ito'y diretsong pagkadapa. Natanda na ayon nga kay Imam Nawawi na ikaw ay ipinahiya, no? Na kung saan sabi ng Propeta Muhammad SAW, raghiba anfu, no? Naway pagpagin ang alikabok sa ilong. Nawa ay pagpagin ang alikabok sa ilong. Nawa ay pagpagin ang alikabok sa kanyang ilong. Hanggang sa magtanong ang mga kapanalig, radhiyallahu anhum, kalugdan-nawasan nila ni Allah, nagsabi, manhu ya Rasulullah, sino ba siya o sugo ni Allah? At ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isa, no? Man adraka abuway, endal kibara, na inabutan niya yung kanyang magulang. Sa ibang ulat, ang kanyang ama, no? Sa sobrang katandaan. Isa man sila o dalawan man sila, ngunit siya ay hindi pinapasok ni Allah sa paraiso. No? Kaya ito'y tanda, no, na ang pagiging mabuti sa magulang ay paraan o dahilan para ang isa ay makapasok sa paraiso. Ito ay tinawag ng mga scholar bilang wasat al-buwabul jannah. Ito'y panggitna ng pintuan o tarangkahan ng paraiso. Sa ibang ulat, sinabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang pagdidiin sa paksain na kabutihan, no, o kabigatan ng utos sa pagiging mabuti sa magulang. Sinabi ng Rasulullah SAW, siya ay wasak, siya ay wasak, siya ay wasak. Tinanong ng mga sahaba, ya Rasulullah, manhu ya Rasulullah? Sabi niya, sino ba siya o mensahero ni Allah? Kanyang sinabi, ang taong inabutan niya ang kanyang magulang, isa man sa kanila o pareho man sila sa kanilang katandaan, ngunit siya ay hindi pinapasok ni Allah sa paraiso. Ito ay nanginulat sa Sahih Muslim. Next slide po, sir. Yan. Sinabi din na isa sa dahilan kung bakit hindi sinasagot ang ating dua sa bagay na ito, na pinaliwanag sa atin ng Sheikh Saalih Al Fawzan, tingnan natin masyadong babalikan. Una, sabi natin,
yung hindi pagiging sincero ng isa sa kanyang dua, no? Hindi kayo sincere sa inyong dua. Pangalawa, ang pagiging sarado ng puso. Sinasabi niya sa kanyang sarili, sasagutin ba ito ni Allah? May pagdududa kayo, no? Pangatlo, sinabi natin yung pagkain ng haram o pag-inom ng haram o pagsuot ng bagay na mula sa kinitang haram. Pang-apat, ito yung ating puntos, yung pagputol ng isang Muslim sa ugnayan sa pusod o sinapupunan o yung ugnayan nila sa kanilang mga magulang. Ito yung bagay na nagpipigil, no, ng ating mga dua, humaharang ng ating mga dua. Sabi nga ni Sheikh Saleh Fawzan dito, maaring ang isa sa atin o iba sa atin nag-iisip, no, ang tagal-tagal nang nag-abroad, pero bakit walang bara kayong kanyang kita? O kaya sabihin na, ang dami ng sinubukan na negosyo, bakit parang hindi lumalago? No? Ito ang bagay na paalala sa atin ni Sheikh Saleh Al Fawzan na tingnan natin yung ating relasyon sa ating mga sinapupunan. Dahil alam natin, ang dua ng magulang ay walang harang para kay Allah. Next slide, post that. Ganun din sabi natin sa pagpapatuloy ng ating paksain sa araw na ito, sabi natin ito ay sa hapong ito o sa umaga sa inyo, ay tutungo tayo sa isa pang dakilang pangalan ni Allah na tinawag bilang Al-Malik o Al-Malik. No? Ang mga pangalang ito ay nabanggit sa iba't ibang bahagi ng Quran, tulad na lamang halimbawa sa Suratul Fatiha, sa Suratul Ali Imran, sa Suratul Nas at iba pang mga bahagi ng Quran. Next slide po, Sir. Sinabi ni Allah ang katasaasan sa ayah, binanggit, Surat al-Fatiha, Maliki Yawmiddin. Wa qara al-akhirun, Maliki Yawmiddin. Kullahuma sahih. No? Ang sabi ng tafsir ni Abdul Qadir rahimahullah, sa ayah binanggit sa Surat al-Fatiha, Maliki Yawmiddin. Sa ibang basa naman, Maliki Yawmiddin. May prolongation. No? Ang sabi ng tafsir na ito kay Ibn Kathir rahimahullah na lahat ng basa o paraan ng pagbasa nito ay tama. Malik o Maliki, ito ay parehong tama. Next slide po, Ustad. Pakibasa po, Ustad. Qala Allah Ta'ala, Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Barakallahu fi. Sinabi ni Allah ang katasasan, sabihin, no, ito ay nasa Suratul Nas, sabihin, magpakupkop sa Panginoon ng mga tao, ang hari ng mga tao, ang Diyos ng mga tao. Ito yung matagpuan natin sa Suratul Nas. Next slide pa, Ustad. Pakibasa po muli. Ito Ustad. Qala Allah Ta'ala, Qul lahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha wa tansi'ul mulka mimman tasha. Kaya isa na binanggit kung saan ang pagiging mulok o malik o maliki ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qulillahumma, no, malikal mulk. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabihin, o Allah. Sino ang inutusan dito? Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Allah, sabihin, o Muhammad, o Allah, tagapagmay-ari ng paghahari. Nagbibigay ka ng paghahari sa sino mang gustuhin mo at nag-aalis ka ng paghahari mula sa sino mang o sa sino mang nais mo. Sabihin si Allah Subhanahu wa Ta'ala may kapangyarihan. Ibigay sa iyo ang paghahari, tanggalin ang paghahari, si Allah ang nagmamay-ari nito. At ayon nga sa mga scholars ng Islam, ang mga aya o bersikulo na nabanggit, tinutukoy dito na si Allah ang tanging hari at si Allah din ang nagmamay-ari. Para maunawaan ay ating talakayin ang kahulugan ng bawat mga pangalan na ito. No? Ang Al-Malik at Al-Malik. No? Next slide po, Ustad. Po, number 12. Slides number 12. Yan. So sinabi natin, ano ba ang kahulugan ng Malik o hari sa lingwahe, no? Kasi sabi ni Sheikh Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah, kahabaganawa siya ni Allah para mas madaling maunawaan, lalo ng karamihan sa atin, ang bagay na ating pinag-uusapan. Talakayin natin to sa kahulugan niya, maana niya sa lugawi o sa lingwahe o sa diksyonaryo. Pangalawa, ito ay talakayin natin kung paano ito pinaliwanag ng mga scholar ng Islam. Kaya sabi natin, ano ba ang maana, kahulugan ng Malik o hari sa lingwahe?
ayon sa mga mupassirun o nagpapaliwanag sa lingwahe na ang kahulugan ng malik o hari ay isang lalaki anya na mula sa lahi ng soberanya o monarkiya. At ayon pa sa kanila na ang pagiging hari ay maaaring namamana dahil ang kanyang ama at ina ay isa ding hari at reyna ng isang bansa o kaharian. Uulitin po natin at lilinawin, ang Muslim po o pagiging Islam ay hindi namamana. Ito yung inaakala ng karamihan sa atin. No? Dahil Muslim yung tatay, Muslim na din siya. O kaya sasabihin na meron akong dugong Muslim. Wala po sa pagkadugo ang Muslim. No? Subhanallah. Dahil ang Islam ay relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinong tumatalima at sumusunod dito, tinatawag siyang Muslim. Kaya ito ay merong aksyon. Pagsunod, pagtalima. So ang hari, sinabi natin na ayaw nga sumpasirun, ay maaaring siya ay angkan o nagmula sa angkan ng soberanya o monarkiya. Kaya siya naging hari kasi maaaring ang kanyang ama o ina ay nagmula sa monarkiya. At ganoon din, sinabi ng mga scholars ng Islam, dagdag pa nila, ang isang hari ay maaaring naging hari dahil siya yung pinili at niluklok ng mga tao sa posisyong ito. Diba? Sabihin natin si King Edward ng UK o United Kingdom na magkaroon ng digmaan sa pagitan ng Scotland at UK, alam natin na siya ay niluklok ng mga tao at pinili bilang hari. At sa kanya na dumaan o nanggaling ang soberanya at monarkiya ng England hanggang sa ito ay makuha ni Queen Elizabeth na ngayon naman ay ni King Charles. No? Next slide po, Sir. Yan. Sinabi natin, ano ba yung kapangyarihan na mayroon o ano ang kakayahan na mayroon ang isang malik o hari? No, ayon ulit sa mga mupassirun, nagpapaliwanag sa paksaing ito na ang isang malik o hari ay ang isang humahawak sa pamumuno o paghahari na siya ding may hawak ng autoridad at batas sa isang bansa o kaharian. Sinabi pa nila na ang hawak na kapangyarihan ng isang hari ay hindi limitado. Maaari niyang gawin ang anuman kanyang gustuhin o naisin sa kanyang nasasakupan. Next slide po, Sir. Ngayon, ano naman ang kahulugan ng malik? No? Sabi natin kanina, malik, hari. Ito naman malik, no? Yung tinatawag natin milkiya, bulok, no? Ito yung pag-aari, no? Ibig sabihin, ano ba ang kahulugan ng may-ari? Ay muli sa mupassirun, nagpapaliwanag sa paksaing ito na ang kahulugan ng malik o may-ari ay tumutukoy naman sa isang tao na nagmamay-ari o may pag-aari ng bagay o isang uri ng ari-arian. Ayon pa sa kanila na ang pag-aaring ito ay maaaring kanyang nabili o maaari namang kanyang minana. No? So, ano lang. Next slide po, Sir. Sinabi natin na sa ating kapanahunan, ang mga tao, no, andito yung ating supporting actor o actress sa bagay na ito. No? Sabi na sa ating kapanahunan, ang mga tao ay nagnanais na magkaroon ng bagay o ari-arian dito sa mundo. May mga tao po na lumalayo pa sa ibang bansa o iba yung dagat at iniiwanan ang bayang niyang sinilangan para tuparin ang kanilang pangarap. Ang iba pa sa kanila, sabi natin, ay tumungo papuntang Dubai, ang iba naman ay papuntang Kuwait, ang iba naman ay papuntang Qatar, ang iba naman ay papuntang Bahrain, ang iba naman ay papuntang Saudi, tulad nyo. Ang iba naman ay tumungo ng Hong Kong, Korea, Taiwan, at ang iba pa sa kanila ay nagtungo ng Russia at kabansaan sa Europa. Next slide po, Sir. Sa anong dahilan? Umano para daw sila ay makaipon o magtipon ng kayamanan o panalapi para mabili nila o magkaroon sila ng sariling bahay at lupa. Kahit daw maliit, basta kanya o pag-aari niya. Dahil sa totoo lang naman, na malaking stress sa financial at isip o mental health, sa kalusugan kung ikaw lamang ay nangungupahan o nakikitira. Dahil buwan-buwan, iisipin mo kung paano babayaran ang upa o renta ng bahay. Next slide po, Sir. May iba naman sa atin na kaya daw nakipagsapalaran sa ibang bansa dahil ang pangarap niya ay magkaroon ng sariling negosyo para daw hindi na sila mangangamuhan at sila na ang maging amo. Tunay naman po na mahirap talagang may amo dahil marami kang dapat pakisamahan at pakitunguhan. Need mong bumangon na maaga para pumunta sa iyong trabaho
Ang iba sa atin magsusuot pa ng uniforme kung mayroon. Kahit kung madalas ay pagod ka na at masama ang pakiramdam mo, ay need mo pa din pilitin ang katawan mo para bumangon sa higaan at pumasok at magtrabaho. Next slide po, Stan. Meron din naman sa atin o iba sa atin ay nangangarap na magkaroon ng sariling sasakyan. Ang iba naman ay nangangarap magkaroon ng bagong laptop. Ang iba naman ay nangangarap na magkaroon ng iPhone. Sabi natin para lamang matupad ang kanilang mga pinapangarap. Ang iba sa atin ay kumukuha pa na kahit pahulugan sa tindahan upang masabi nila na ang gamit na ito ay kanya at kanilang pag-aari. Ika nga nila, this is mine. Next slide po, Stan. Sinabi natin noon, nung nakaraang pagtalakay, ay maging ang ating ina ay inangkin tayo na ganang kanya. Noong tayo ay nasa kanyang sinapupunan pa, ang kanyang wika, my baby. Dinala tayo sa kanyang tiyan na 9 na buwan at pagkatapos natin o tayo ay iluwal, ay pinagmalaki tayo ng ating mga ina sa mga tao na anak ko to. Aking anak, mistula tayong parang medalya o tropeyo. O mistulang kanyang corona nang tayo ay pinanganak at pinagmamalaki sa mga tao. Next slide po, Stan. Sabi natin maging tayo sa bawat isa sa atin. Huwag nang itanggi, nag-aangkin din tayo na ang ating mga kapareha at asawa ay atin. At katunayan nga, ayaw natin na merong hihiram, merong nakikieksena sa ating mga asawa, at walang maaaring makihati. Ayaw na may kasalo dahil simpleng ito ay akin at siya ay akin. Sabi nga nila, aking hubby, aking asawa, aking mahal, aking love, galbi, no? O aking honey, helwa. O my one and only, my life, hayati, mine, mine, mine alone. Akin lang. No? Next slide po, Stan. Kaya sabi natin, ano ba talaga ang kahulugan, ang maana, no? Al-haqiqil maana o al-haqiqil ta'rif. Ano ba yung tunay na kahulugan o kabuuang kahulugan ng pagmamay-ari o pagiging may-ari? Ayon nga sa mga mufassirun, ayon sa nagpapaliwanag sa paksayang ito, ang kahulugan ng may-ari ay isang persona na may control. Remember, yung root word natin. Na isang persona na may control sa kanyang pag-aari na kung saan ito ay maaari niyang ibenta, maaari niyang isanla, maaari niyang ipahiram, maaari niyang ipamigay, o maaari niyang itapon, o kung kanyang gustuhin, ay maaari niya ring sirain dahil simpleng ito ay kanya. Next slide po, Stan. Eh sabi natin na ano bang kaibahan ng malik at malik, no? Ano ba talaga ang pagkakaiba ng hari at may-ari? Ayon nga sa mufassirun na ang malik, sinabi natin na siya ay hari at ang isang hari ay may kapangyarihan at siya ang gumagawa ng batas, nag-uutos, nagpaparusa sa sino mang kanyang nasasakupan at siya ay hindi mananagot kanino man kahit labagin niya yung sarili niyang batas. Next slide po, Stan. Samantalang al-malik o yung sinatawag natin na malik o may-ari, no? Siya ay walang paghahari maliban sa anuman yung kanyang pag-aari. Sabi natin ang pagiging hari mas malawak, no? Pero yung may-ari ang kanyang nasasakupan yung kanya lamang pag-aari. Siya ay maaring panagutin ng hari kung siya ay lumabas o lumabag sa batas na ginawa at pinapatupad ng hari. Ang may-ari ay may kapangyarihan at karapatan na gawin niya kung ano man ang kanyang naisin sa kanyang pag-aari lamang. Maaari niya itong ibenta, sinabi natin, isanla, ipahiram, sirain kung kanyang gugustuhin. Next slide, was that. Ayon pa sa ibang mga mufassirun na nagpapaliwanag na hindi po lahat ng tao ay pwedeng maging hari. Ngunit ang sino man ay maaaring maging may-ari kahit simpleng bagay. No? Sabihin natin na yung cellphone o kaya papel, ballpen, pag-aari mo to, ikaw ay malik. No? Bulok mo tong bagay na ito.
Ang hari, sabi natin, iilan lang ang pwedeng maging hari, ngunit ang sino man sa atin ay pwedeng maging may-ari ng anumang bagay. Kanila din sinabi na iilan lamang sa atin ang merong kakayahan maging hari, no? Samantalang ang may-ari, sabi natin, maliit o malaking bagay, ay pwede kang magkaroon at pwede kang tawagin na ikaw ang may-ari. Next slide po. Ayan, pagdating naman sa al-malik at al-malik, no? Sabi natin, yung salita na al-malik at al-malik, na alam natin na ito, ayon nga sa nagpapaliwanag ng Islam, al-malik at al-malik, ito ay tumutukoy lamang kay Allah dahil meron na siyang alif lam, no? Alif lam. Ito ay nagiging pantanging pangalan o pantanging katangian ni Allah. Ayon sa mufassiron, ayon kay Imam Sa'di, na ito ay tumutukoy lamang kay Allah. At ito ay kabilang sa kanyang magagandang pangalan at katangian. Pakibasa po, Ustad. Allah Ta'ala, Allahumma malikal mulki ay lakal mulku kullu. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ayah, ang kanyang banggitin, yung kanyang pagiging hari at pagmamay-ari. Sabihin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, o Allah, nasa iyong pag-aari at paghahari. No? Subhanallah. Kahulugan nito, ayon nga kay Imam Sa'di, na hari o kanyang paghahari ang tinutukoy dito. Ibig sabihin si Allah, kung ano man yung kanyang pinaghaharian, siya ang hari. Na lahat ng naririto sa kanyang nasa sakupan ay kanya ding pag-aari. Lahul mulku, no? Sabi nga natin, lillahi mulku samawati wal ard. Ano man ang nasa kalangitan, pagitan nito at kalupaan ay kanya. At kanya din pinaghaharian. So saan ba tayo lalagay doon? Di wala. Sakop tayo ni Allah. Next slide po, Ustad. Sabi natin, meron ding bersikulo na kung saan tinutukoy o tumutukoy na nagsasaad na sabay na pagiging al-malik at malik ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ating manawaan, pakibasa, Ustad, sa iba yung... Allah Ta'ala, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tansi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Sinabi niya lang, katasasan sabihin, O Muhammad, O Allah, may-ari ng paghahari. Pinagkakaloob mo ang paghahari sa sino mang iyong naisin at binabawi mo ang paghahari sa sino mang iyong naisin. Subhanallah, no? Sabihin dito, permanente. Ito maaaring bawiin ni Allah. Nagpaparangal ka sa sino mang iyong naisin at ipinapahiya mo ang sino mang iyong naisin. Nasa kamay mo lamang kabutihan, tunay na kaya mong gawin ang bagay na iyong naisin. Kabanata Al-Imran. Next slide po, Ustad. At sinabi nga ng mga nagpapaliwanag, no? Ayon sa mga mufassirun, isa dito si Imam Al-Qurtubi rahimahullah, na sa tuwing babagitin ni Allah sa bersikulo ang kanyang pagiging al-malik at al-malik, ay binabanggit niya dito ang kanyang kudra, no? Ang kanyang kawiyun, no? O yung kanyang kapangyarihan at kanyang kalakasan na anuman ay pwede niya o kaya niyang gawin kung kanyang naisin. Sabi nga ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, pakibasa, Ustad. Allah Ta'ala, tulijul layli fin nahar wa tulijul nahari fil layl. Ay, ta'kudu min tuli hada patasiduhu fi kisari hada. Sinabi natin, ha? Andali po natin ang ating... So, sinabi natin dito, pinakikita sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala yung kanyang kapangyarihan. No? Sa tuwing babanggitin, ayon kay Imam Al-Qurtubi, ang kanyang paghahari o pagmamayari, yung kanyang kudra at mashi'a niya ay binabanggit. Una, binanggit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayon nga doon sa hadith na, o sa aya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, tu'ti mulku man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya. Nasabihin, o Allah, may-ari ng paghahari, pinapagkaloob ni Allah ang paghahari sa sino mang kanyang naisin. Tignan natin ang mga naunang kaharian
na ngayon ay tumumba na, nawasak na, tulad na lamang ang Pompey, kung inyong alam, ang kabansaang ito, no? Ganun din ang iba pang mga paghahari tulad ni Abraham na nabanggit sa Surat Al-Fil. Ang mga paghaharing ito ay si Allah ang nagkaloob at siya rin ang bumawi, pagpapakita ng kanyang kudra, kanyang kakayahan, at masya at kanyang kagustuhan. Next slide po, Ustad. Yan. Sinabi natin sa pagpapakita sa atin na simpleng si Allah ang hari at may-ari, kung gugustuhin niya, ay gagawin niya. Ngunit kung ayaw niya, ay hindi niya gagawin. Kaya bilang Muslim, bilang Muslima, bilang naniniwala, tumatalima tayo, sumusuko tayo, naniniwala tayo, na kung ano man ang nangyari sa ating mga buhay, ay dahil ito ang ginusto ni Allah. At kung ano ang hindi dumating-dating na pinapangarap at inaasahan natin na dumating, kaya hindi ito dumating kasi hindi ito ginusto at tinakda at pinangyari ni Allah. Kaya wag nang ipilit, wag nang makulit, at wag nang mangsisi ng iba. Next slide po, Ustad. Sinabi ng Bukatir, tulad ng binasa ni Ustad kanina, kung tayo naputol, no? Sinabi ng Bukatir, rahimahullah, sa pagiging hari at pagiging may-ari ni Allah, siya ay kumikilos ayon sa kanyang kagustuhan. Pinagpapala niya ang sino mang kanyang naisin, tinataas niya ang sino mang kanyang naisin, humahatol siya ayon sa kanyang kanaisan. Ginagawa niya kung anuman ang kanyang naisin. At sinabi nga ni Ustad, tulijul layla wan nahar, wa tulijan nahara fil layl. Na pinapahaba ni Allah ang gabi. Kaya mapapansin niyo minsan ang haba ng gabi. At pinapahaba naman ni Allah ang araw kaysa sa gabi. Na kung saan, ayaw nga sumpasiron, pinapangyari niya na may mga panahon na mahaba ang umaga at maiksi naman ang gabi. At may panahon na maiksi ang umaga at mahaba naman ang gabi. Ngunit kung inyong papansinin, lahat to ay pare-parehong 24 oras. Next slide po, Ustad. Pakibasa pa po, Ustad. وقوله وتخرج الحي من الميت من الميت وتخرج الميت من الحي. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at pinalalabas ni Allah ang buhay mula sa patay at nilalabas mo ang patay mula sa buhay. Ano bang kahulugan nito? Sabi ni Imam Sa'd rahimahullah na tulad ng buto, no? Ginagawa ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinapangyari niya na pagkatapos ng ulan, mabasa ang buto, bigla ito nagkakaroon ng buhay, nagiging halaman. At ang halaman, mula sa buhay, tukhrijul hayya minal mayt, no? Yung halaman naman, na meron ng buhay, ay pinapangyari niya na magbunga ng buto. So buto mula sa halaman, nagbunga ng buto. Subhanallah. At ang palmera, sabihin natin buko, no? Na ito ay nang mula sa binhi, at ang binhi ay naging palmera. At yung tuyong lupa, na pinangyari ni Allah, na ito ay maging tuyo na magkabitak-bita. Ngunit paglipas ng ulan, ito'y muling kanyang binuhay at naging luntian. Next slide po, Ustad. Sinabi din ni Imam Sa'd rahimahullah na isa sa kahulugan nito, wal mu'min min al kafir, wal kafir min al mu'min, wal dajjaja min al bayda, wal bayda min al dajjaja. Na ang kahulugan sa pagiging patay at buhay, buhay at pagiging patay, ayon sa sinabi ni Imam Sa'di, ito'y tumutukoy din sa isang naniniwala mula sa kawalan ng paniniwala. Yun yung sinabi ni Allah sa Surat Al-Baqarah, aya, Muslim ka ngayon, sa gabi kafir ka. Sa gabi kafir ka naman, sa umaga Muslim ka. Subhanallah. Kaya pagkaingatan, wala tamuntun na illa wa antum muslimo. Huwag kayong pumayag na kayo abutan ng kamatayan o habulin ng kamatayan maliban na lamang na kayo ay Muslim. Sabi ni Imam Sa'di, mula sa pagiging Muslim at tungo sa pagiging kafir. Pagiging kafir, siya ay naging Muslim dahil sa gabay ni Allah. At ang manok mula sa itlog, at ang itlog mula sa manok, wag na natin pagtalunan kung ano ang nauna. Marami na nagkatalo-talo dito at hindi nagkasundo. At hindi lahat ng bagay ay ganito ang kaparaanan na nangyayari. Dahil ito ay sa mashi'a o kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Next slide po, sir. Pakibasa po, sir. وقوله وترزق من تشاء بغير حساب. At sinabi ni Allah ang katasasan, at binibiyayaan niya ang sino mang kanyang naisin na walang kapalit. Ang kahulugan ay kay Imam Sa'di na nagbibigay siya sa sino mang gustuhin niya o naisin niya ng kayamanan.
na halos hindi mabilang, no? Subhanallah. Ngayon sabi natin, nagkalat ang kayamanan, no? Nagkalat ang pera na nawawala sa flood control, subhanallah. At hindi mo naman binibigyan ng iba na ayon sa iyong kaalaman, katalinuhan, kagustuhan at pagiging patas. Next slide po, Ustad. Pakibasa po, Ustad. وفي الصحيحين البخاري ومسلم أن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أخنع اسم عند الله رجل تسمى بمالك الأملكة ولا مالك إلى الله. Sabi ni Propeta Muhammad SAW sa Sahih Bukhari at Muslim, si Abi Hurairah radhiyallahu anhu ay nagsabi, namamangha daw si Allah sa mayroong taong kumuha o naglagay ng pangalan na Malik, no? Ngunit wala naman siyang paghahari o wala naman siyang paghahari. Tunay na si Allah lamang ang hari. Ayon nga sa mga scholars ng Islam, katotohanan na wala naman talaga tayong tunay na pag-aari in a sense. Kung meron kayo, maging sarili nyo at buhay nyo, hindi naman ito talagang tunay yung pag-aari. Tayo ay walang paghahari sa ating mga sarili at anuman yung ating pag-aari. Next slide po. Slide. Unang binigay ng halimbawa ng ating mga scholar dito na wala tayong hari at pag-aari sa anumang ating, no, sarili at anuman yung nasa atin. Una, yung ating mga buhay at mahal natin sa buhay. Isa sa mga malaking aral sa atin tulad ng sinabi natin nung nakaraan na ang ating mga ina ay inangkin tayo bilang ganang kanya na bahagi ng kanyang sarili bilang mistulang tropeyo o korona ng kanyang pagkababae. Ngunit, ayon sa mga scholar, kapag binawi ni Allah ang buhay ng sanggol sa kanyang sinapupunan, ay doon pa lamang matatauhan, mauunawaan ng isang babae na wala sa kanyang paghahari at hindi niya pag-aari ang sanggol na sa kanyang sinapupunan na minsan ay inangkin niyang my baby. Next slide po, Stan. Pangalawa, binigay na halimbawa ng scholar ay ang ating mga magulang. Na maaaring ilan lang sa atin ang nagmamalasakit ng totoo sa ating mga magulang, ngunit alam natin nang sila ay binawian ni Allah ng buhay, ay wala tayong nagawa. Kahit gastusin pa natin ang lahat-lahat ng ating ipon at pag-aari upang tigilan ang paglala ng kanilang sakit at kanilang panghihina at kanilang pagtanda, ay wala tayong nagawa. Dahil simpleng wala tayong paghahari at hindi natin sila pag-aari. Next slide po, sir. Pangatlo, sinabi natin ang ating mga ari-arian. Tulad halimbawa ng ating tahanan at iba pang mga pag-aari natin na ating pinagsikapan na ipundar at ipunin. Ang iba sa atin ay nag-ipon na inabot ng dekada. Ang iba sa atin ay inabutan pa ng pagtanda at pagiging senior sa labas ng bansa sa pagpupundar ng kanyang ari-arian sa abroad. Ngunit sa isang iglap ay pinadatnan ni Allah ang dilubyo, sunog, lindol o buhawi. Ang lahat ng mga ito ay nawasak at mabilis na naglaho dahil simpleng ito, tunay na hindi natin pag-aari at wala tayong pag-ahari. Next slide po, Stan. Pang-apat na binanggit ng mga scholar ay yung ating mismo mga kalusugan. Marami sa atin o ang iba sa atin ay wala namang bisyo. Umano, di naman siya naninigarilyo. Di siya umiinom ng alak. Hindi siya nagdodroga. Umano, lagi naman daw siyang nag-e-ehersisyo, maaga matulog, umiinom ng vitamins, at kumakain ng masusustansyang pagkain. Ngunit bakit biglaan niyang nanghina at nagkaroon ng malubhang sakit na ngayon ay nakaratay dahil sa kanyang sakit? Dahil simpleng muli, ito ay hindi natin pag-aari at wala tayong paghahari. Next slide po, sir. At ayon nga sa mga scholar na ang dapat na tamang mindset, na ang dapat pananaw ng isang Muslim o Muslima sa isang bagay, sa isang buhay, o mahal natin sa buhay, maging ang ating kayamanan at kalusugan, na lahat ng ito ay paghahari at pag-aari lamang ni Allah. At lahat ng ito ay pahiram lamang ni Allah sa atin. At ang may-ari nito, si Allah subhanahu wa ta'ala, ay maaring bawiin at kunin ito sa anong oras man niya naisin, na walang paalam, na walang pasabi, dahil simpleng siya ang hari at nagmamay-ari ng lahat-lahat. Next slide po, sir. Ayon pa sa mga scholar,
na ang lahat ng pahiram ay tatanungin sa atin at tayo ay pananagutin. Pagpapatunay lamang na tayo talagang na walang pag-aari. No? Subhanallah. Tayo ay dukha. Tayo ay mahirap sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pakibasa mo, Ustad. قال الله تعالى والله الغني وأنتم الفقراء. Subhanallah. No? Ito ay maaring panggising sa atin para maalis ang ating kahibangan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at si Allah ang tunay na mayaman at tayo ay mahihirap. Subhanallah. Sinabi pa ng ibang nagpapaliwanag na ito ang isang kahulugan ng Ibadur Rahman na tayo mga mananamba o alipin ni Allah dahil tayo ay simpleng pag-aari ni Allah at nasasakop sa kanyang pinaghaharian. Hanggang dito na lang muna. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.